flood control. Wala na si Duterte. Nasa Wala kanya na. Tsaka ang alam mo, hindi Sila ko na maintindihan, nagpatupad. bakit ba tingin kayo ng tingin doon sa kabila? Oo, sila na. Kayo ang nakaupo. Gawin nyo ang dapat yung gawin. Less talk, trabaho. Yun. I have a question. Less talk, Sige, ma'am. more trabaho. Having observed this president for about 2 years, do you think he has the capacity? To go To on work? discharging the functions of the Yeah, president. No, I don't think he's working. I think there's some people working for him. Yun. Making the decision. Very dangerous. And then he is only there to do the ceremonial. Ay, wala Agree naman ho ako dyan. tayong king. Yeah. Hindi ho tayo monarchy. Di ba? So, ikaw ang accountable. So you're saying he's not fit to lead? Well, yes, I'm saying he's not fit to lead because I don't see him making the hard decisions. Yeah. I don't see him being there sa KOJC and saying, stop this. I do not like illegal what is yan. happening. I don't see him doing that. Yeah. So, who's the leader? In the absence of a leader. Yeah. Di ba? Weak leadership. Yeah. Water finds its own. Correct. Yeah. So, dahil weak ka, there are others doing the decision. And the The bureaucracy. speaker and the wife. And the wife. The speaker is more and more looking like he's the president. Yes. He's the one marching. I think he's the speaker of the house who has the most record-breaking yata yung trooping the line. Like he's the president. Yes. Yeah. Eric, matagal na dapat nilang ginawa yan. Matagal na rin yung issue dito sa KOJC. Nakita ng bayan kung paano gumalaw ang mga kapulisan sa Davao City at diyan sa KOJC. So, natutuwa ako na meron tayong isang NBI na sumusunod sa batas. Alam nyo ho, respeto lang ng karapatan kasi ang unique diyan, it's a religious organization. Hindi ho basta-basta pumapasok, kaya nga ang parati kong sinasabi, subukan yung gawin yan sa iglesia. Yes. Diba? You have the point. Oo, hindi mo dapat babastusin ang organisasyon na may ibang paniniwala religiously. So, yung ginawa ng ilang buwan na ba? Tatlong buwan, magdalawang buwan na ngayon. Dapat yun na isaayos. Kung talagang interes ng Pangulo, ng kalihim ng hustisya at kalihim ng local government na ipakita. Kasi ito, magiging modelo ito eh. Paano ba tayo mag-execute ng ating warrant of arrest? So, ako'y nagagalak na merong ganito. Hindi ko alam kung inaayos na nila ang tungkulin nila. Ano ang basa mo, Malu? Sa tingin ko, medyo umaatras. Kasi ang tagal na niyan eh. Maling-mali ang PNP. Alam mo, ang daming operational errors na nangyari dyan sa KOJC. From the attack, to the raid, to the, illegal search. At saka yung pagbaman nila ng checkpoints, no? Biro mo nakatakip ka, wala kang pangalan. Yes. Hindi ho tayo nasa estado ng martial law, hindi ho tayo police state, tayo ay civilian. So, again, ilinalagay natin yan sa hapag ng namumuno sa pamahalaan na ito dahil maling-mali po yung ginagawa nyo. Question. Right off, there's total disregard of rights. This is an administration where they treat the PNP as their private army. Isa yun. Secondly, why select Davao City? I mean, I don't understand that. There are so many problem areas. If you're going to follow si Marbil, ang sinabi niya, yung police to population ratio, ay tingnan ho natin sa Metro Manila, marami ho tayong problema dito. Yun na lang nawawalang mga bata. Hindi ba yung problema? Yung pagtaas ng illegal drugs. Hindi ho ba yan problema? Ang lalaki ng mga volume of drugs na pumapasok. So tapos pupunta ka sa Davao City, alam naman natin na lugar yan ng dating Pangulo at ang mayor dyan ay anak ng dating Pangulo at totally disregard mo ang local government code, ang PNP, di ba? Ang human rights. Nakakalungkot kasi hindi naman high on crime rate
ang Davao City. Exactly. In One of the fact, one of the safest in safest. Asia. Yes, So why do you think is Bongbong Marcos doing this? Well, essentially, he wants to control Davao. Yeah. He wants to control the Dutertes. He wants to Why? show to everyone that kami ang may kapangyarihan. Oh. Essentially, just for them to bow. But they are. Why does he have to prove it? Well, there's a lot of insecurity there. Ay, isa yun. They may be Isa the yun. one in power, but I think they need to show muscle for everyone to start respecting them. But this is not the way to respect leadership. This is the only way to question them. Yeah. Bakit nyo ito ginagawa? I mean, kita mo yan, pag may investor ka, yan ay malapit sa airport eh. Yeah, yes, pag ma'am. bumaba ka dyan, makikita mo, anong nangyayari sa Davao? Battle zone. I mean, impression ka agad, perception. Magulo dito sa Davao, ay ayoko na mag-invest dito. Lilipat ako. At Diba? kita mo, ma'am, naka-standby ang buong traffic sa gitna ng highway. It creates traffic. And traffic, peace and order, di ba, Davao, wala nga ho yung traffic eh. Di ba? Diyan sa areang yan. Di ba linilipat pa yung ginagawang ang speed 40 lang, hindi 60 kasi walang traffic. So ngayong magkaganyan, di ba? Nakakalungkot dahil ang Davao City is one of the most respected LGUs in the country. Exactly, awarded yan eh. Yeah. Sa Galing Pook yata ito sa Yeah. good governance, no? Sa Hall of Famer na Hall yan of Famer ito. Siguro ang appeal na lang natin dun sa mga pulis. Yung mga yan. Alam nyo what is a legal order? Alam nyo what is a lawful order? Sa tingin ko, kayo na rin mismo, kayo ba susunod sa ganyang ginagawa sa inyo? Kaya nga ang parati kong sinabi, kung mali ang utos, stand down. Correct. Huwag niyong sundin. Kasi kung kakasuhan kayo, ang estado ay dapat nasa inyo kasi binigyan kayo ng lisensya to bear arms pero hindi para mang-api ng iba. Yeah. So ito, you really have to stand down. May isa pa akong nakitang ganyan, nakita ng mga kabataan. Yeah. Naglalakad sila, may dalang... Tama. Wala ho tayong martial law dyan. Unless, talagang sinusubukan ng Pangulo na subukan nga natin maglagay tayo ng martial law dyan sa Davao City. Mali talaga itong ginagawa nila eh. Short of saying, at ako'y nagtataka, bakit walang nagsasabi sa kanila na mali ito? Para bang lahat nanunood lang at lahat inaalaw kung ano yung excesses nitong administrasyon na ito? Yun, magandang Who should be punto. speaking out, Malu? Well, lahat ng tao, kahit yung mga senador, kahit yung mga natutuwa ako nagkaroon ng hearing sa Senado Dapat tungkol dun nadugtungan sa yun. ano, Oo, 'di ba? Mama Dapat Lo. yung dugtungan. Kasi continuing what do you call this? Continuing harassment, continuing sowing fear Yun. to residents. At the end of the day, taxpayers will ask them, are we paying our taxes so they can do that to Yes. KOJC? It's another thing na may problema sila kay Pastor. But it's a totally different thing to harass. And continually, biro mo yung casing na yung ginagawa, hindi ba yan illegal? Yeah. Kaya nga, ang parati kong tinatawag, nasaan ang Commission on Human Rights? Bakit Nako. hindi lumalabas at nagsasalita? Nasaan ang minority? Di ba? Sa Yes. demokrasya, may minority. Ngayon, wala tayong makitang minority na sinasabi na, sandali lang, I bet you, even sa budget hearing, dapat tanungin sila dyan, Yes. ano bang objective end nyo? Mahuli nyo si Pastor. Dapat may study eh. Gaanong katagal nyo gagawin yung harassment na yan? Gaanong katagal nyo dudurugin ang mga taga Davao City? Dapat yung tanungin. Nakalimutan nating ituro sa susunod na lahi. Kaya nga ang sabi ko, pag nagkikita kami ng mga ka-generation ko, ang sabi ko, tapos na tayo. Siguraduhin lang natin yung susunod na henerasyon natuto sa hindi natin natuto. Alam mo bakit? Kasi busy tayo sa pagtatrabaho at pagsisigurado na meron tayong maiiwan sa ating mga anak. Tama. Dahil busy ka doon, hindi mo natingnan yung civic duty mo sa bayan at nagiging pag-eleksyon lamang, doon ka lang medyo tinitingnan, ano ba? Malapit na ho ang eleksyon.
nalarapat na pag-usapan, ano ba ang karakteristik na hinahanap natin sa ating magiging leader? Patuloy pa rin po ba ang nangyayari na gumagastos ang legislative ng pondo na walang liquidation? Yun, Gusto ho napakalaki nyo yan. ba yan? Pangalawa, patuloy ba ho tayo sa leader na weak? Hindi Itong lang. administrasyon na ito, weak. Hindi mo nga siya nararamdaman eh. Kaya ang daming nagde-decide para sa kanya. Mukhang lulong sa droga ito. Isa pa yun. Yung siguro ang isang reform na kailangan na final balita ko ni Congressman Pulong Duterte. Duterte, Kahapon. yung mandatory na hair follicle exam para sa mga nakaupo At appointed. at appointed at dun sa tatakbo. So gawin po natin 'yan para hindi natin pinagdududahan ng ating Pwede. leader. Bakit? Kasi ngayon ho, ang bali-balita lamang na gumagamit ng illegal drug, ng cocaine, no? Tapos may lumabas na nag-personal testimony na sinabi Eyewitness. ako'y binigyan. Biro mo, apart from the president, you have the first lady. Asawa niya mismo ang... Then in Nagbibigay. another interview, nakita may 2 anak. So Kasama kung sa- ang iyong inner circle sa pamilya ganyan, impaired judgment ka na nga dahil kailangan kang tumira para ka makapagdesisyon, napakahirap niyan. Katulad niyan, yan, kita nila. Hindi naman tayo ang gumawa niyan. RTVM ang nag-shoot dyan. This was April 9 only. At araw ng kagitingan, Araw ng kagitingan. Eric. At Yeah. Kaya powder sabi talaga. ko, ano ba Walang naman boundaries. ito? Kita mo, galit sila, pero wala silang sinasabi. Powder talaga, mamalo. Hindi siya pulbo. Hindi naman nagpo-pulbo ito. Ayan, powder Oo. talaga. So, ikaw, sabi ko nga, nung pinanood ko yan, sabi ko, tama ba ang nakikita ko? Powdery Pinapahiya ba substance. ng RTVM itong Pangulong ito? Kasi usually yan, alam mo yan, Lorraine, di ba? yes. So- Inaayos mo bago Pero wala humarap. kaming ganyang problema kay PRR. Oo. Kasi hindi sa drogista. Kaya, Not on that level. di ba, Buhok-buhok lang, ganun, nakakalungkot yan kasi, alam Powder mo, talaga, ma'am. yung decision-making process niya is impaired. At Yes. pag impaired ang judgment, Yeah, delikado. sunod-sunod yan. Tayo'y magkakagera. Yan. Impaired judgment. Tayo ay walang pakialam sa droga. Yun. Impaired judgment. Tayo ay walang pakialam sa ginagawa sa Davao City. Impaired judgment. Tayo ay walang pakialam sa KOJC na halos bastusin at ilugmok na. Grabe. KOJC. Tayo ay walang pakialam sa isang media. Isang media na tumatayo. Yes. SMNI na lang yung tumatayo eh. Sabi nga nung At iba kong mga... binugutay-gutay pa. Sabi nung iba kong mga kaibigan sa media, bakit daw naman ganun? Ba't daw ako appear sa SMNI? Siyempre. Simple lang ho yun. Siya lang nagsasalita eh. Kung magsalita kayo, a-appear ako sa inyo. correct. Di ba? Parang manunood ba tayo? Oh, so Nakalimutan ka. ano? Yung kinukonsinti at pinapalakpakan mo, nangungurakot, at ginagamit na ayuda ang pondo Oo. ng gobyerno para mamili ng taong Ayun. bayan. Hayagang Ano yun? Hayagang pangungurakot. Impaired judgment yun kasi with blessing ng presidente. Correct. And shamelessness. Di ba nakakapagtaka? Dati ako nasa gobyerno, merong notice of cash allocation, papel po yun. Tapos may SARO, papel po yun, bago maging cash. Cash. Ako'y nagugulat ngayon ho, ang dala-dala na bag ay puros cash. Puro cash na. Ay, paano ho yun? Alam mo, Eric, ang survey kasi is a snapshot of a point in time. Okay. So, kailangan nating malaman kailan ba ginawa yung survey. Kung ginawa yan ng June at linabas ng August, ang tawag ho yan sa industriya, panis. Panis. Bakit ho? Stale result. Kasi Stale result. it is true at that point in time. So kung kunyari, June ginawa, Hunyo, totoo nung Hunyo. Pero yan po ay ibang-iba naman sa ground. Yun. Ang survey guides. Hindi ho siya conclusive. Hindi siya dahil yun ang resulta, yun na talaga. Hindi ho. Kaya nga ho may survey at may eleksyon. Yun. Ang eleksyon, mandato ng tao. Bumoto. Bumoto. Ito random.
ang pagpili. So hindi 65 million ang ENIA, ang sample size, yun ang universe, kumukuha lang ng 1,500, ng 2,000. Pangalawa ho, napaka-importante sa survey ang framing ng tanong. Paano ba ginawa yung tanong, no? So hindi ka naglalagay ng bias sa tanong kasi pag nakita niya, kung ako yung loyalist, nakita ko yung salitang Marcos, ititik ko yun. Yeah, siyempre. Kasi nag-introduce ka ng bias. But it does not follow na yun ang governance Hindi. interest mo. Oo. Ibig sabihin, katulad nun, pinakita sa atin yung tanong, yung pro-Marcos, actually ginawa namin yan sa pahayag, pero ang aming term, pro-administration, pro-opposition. Pro-opposition. Bakit ho? Tinitingnan ho namin yung bang bumoto noon na andun pa ba o lumipat na sa undecided. Sa amin hong pahayag second quarter, lumalaki ho yung undecided from the pro-administration. Meaning, yung bumoto sa akin, pumupunta na sa gitna. Sa opposition rin, ganon. Kaunti ang opposition, pero pumupunta na rin sa gitna. Bakit hindi nag-cross? Kasi hindi nila alam kung sino ang opposition. Ayun. Pero dito, ninay mo pro-Marcos, pro-Duterte. That's already a bias. Bias question. Oo. So, hindi ko alam kung paano na-allow yung tanong na yan. Kasi talagang tinatanong mo sila kung dito ka ba o dito. Hindi ko rin makita ang utility kung nagtanong ka na pro-Marcos ka at pro-Duterte. Kasi sa interpretation yon, magbubungguan yan. At yan ang nangyari. Yung isa namang survey, matagal nang kine-question yung net yung net satisfaction. Yes. Kasi meron kang satisfied at not satisfied. Matagal na yan. Siguro mahigit ng 1 dekada, Yeah, no? pinagtatalunan Pinagtatalunan yon. Hindi ho kami nagsusubscribe dun sa net. Kahit approval, disapproval, may net disapproval, di ba? Parang na-measure mo na yung polar opposites, Yes. tapos dinidak mo siya to get the net. Yes. Anong utility nun? No? Tama. So, ganun pa man, ang dapat to sa isang survey, rini-release ng buo, hindi piece by piece. Kasi kung piece by piece, tinitingnan mo na kung paano mo i-spin yung balita. Hindi rin ho tama ang nagre-release ka lamang para doon sa top 4 Public officials at wala yung isa at ilalabas mo after. Yun ho, spinning na ho yun ibig Perception sabihin, war na yan. Inihilot mo at minamanipulate mo ang public Yes. perception. Kaya nga, ang dapat, pag nag-release ka, i-release mo ng buo. At bahala ang taong bayan intindihin kung mali ang intindi na andyan ang survey firms to guide. Yes. Okay? At dapat ho, ako'y nakakuha na nito, pero dapat ho kung kayo'y survey firm at mali ang interpretasyon, i-correct nyo. Kasi ang authority lang ng survey firm, pag nagpa-commission ka, ilinabas mo, ang survey firm can say, oo, totoo, kami ang nag-survey. Pero yung maling interpretasyon ng data mo, kailangan ka. Because you have to be accountable. Kami ho tinira nung 2 beses, nung 2022. May gumamit na stasyon, binaliktad yung resulta si candidate A, candidate B, pinagbaliktad. I went on board and you corrected told it. them, you cannot use my data if you're presenting it incorrectly. There is an operative from the Liberal Party that I call this attention. Oh, what data from Publicos? Yeah, but Malu, but right now, Professor Malu, no, it's an open secret, no, that media is for sale. Yeah. These are paid hacks, and this is really an hour of ignominy for media, di ba? Nakakahihiyan itong ginagawa Nakakahiya. ng media front and foremost. So even though let's presume, no, that the survey company came out with a correction, media will not correct it because media is part of the fake news of interpreting that data. In my case, I fought this out with one media and I Because told them, you better change that or I'm going to sue. It's a Yes, I question of remember that. integrity. Yes. Question of integrity. Kasi ng data mo research. yun Data mo pag-aari mo yung data. Pwede tayong mag-iba-iba ng interpretasyon, pwede tayong mag-iba-iba ng analysis, pero yung data itself, may nakita ako na headline,
bumulusok sa pagbaba since 2022. Anong koneksyon ng 2022 na survey results dahil sa kampanya at survey results ngayon na governance? na may governance. Hindi mo pwedeng i-compare yun kasi yun, kandidato sila. Yeah. Ngayon, nanumpa na sila. May panunungkulan na sila. Oh, 'di ba? So ang daming interpretasyon na nangyayari. I guess ang pinaka kaya bakit nila ginagawa 'yon is really to put her down. Yeah, exactly. And you know, Very clear. despite all the surveys, despite all the pambabastos, pagtapon, etc. So why are they doing this? Why are they targeting? Why is the Marcos administration, including Tambalos Speaker, why Why are they ganging up? targeting because the Vice President? they want to control 2028. Oh, as early as this. As early as this. Ay, sus, Ginoo. Eric, Tama. kailan ba nila yun sa Confidential and Intelligence Yeah, Fund? Di ba yun purposeful. in November 2020? Professor 2022, Tigre, I have a tama. question. What is this propensity of the Marcoses to perpetuate themselves in power? Anong basa mo dyan? Because it is connected to the wealth. Yung pagbawi ng kayamanan nila doon You sa cannot Amerika. get the wealth in 6 years. So And now is his therefore- time to get it. Now is his time to get it. Well, Not he's yet, in 6 trying. years. He's trying. And therefore, I think it's, they need 18 years. Why? I'm sorry. Because you cannot may legal release. process eh. At saka may yung mga bank, May mga hindi kaso. naman, di ba? Oo. So you need 18 years to get those things. And 18 years would mean 3 terms. So And it's- how it's important ano, is the power gosh, yeah. na silang naghahawak ng gobyerno at Pangulo para ito ay mamanipulehan nila And- papunta doon sa recovery ng wealth. Napakahalaga. Kasi kung titingnan mo, simula pa ng kay Cory, every president nag-a-attempt na isolve natin ang Marcos problem. Ilibing. Walang gusto maglibing. Digong lang nakagawa. Sige, digong lang. Kasi kahit si PCGG, nasan yung wealth? Yeah. Di ba? Hunin natin yung wealth. Every president, siguro pag linibing, makukuha natin ang wealth. Kasi ang computation, napakalaki. Trillions. At it could be the survival of the nation. Yeah, it can pay off debts. Pero ang tanong natin, ibibigay ba sa bayan? Dahil ang sulat ni Presidente Marcos, kay Doy Laurel, ang binigay niya, iwan sa bayan. Iwan sa bayan. At parang 10% lang yata dun sa, Sa pamilya. survival ng pamilya It's niya. still, some of greed. Yeah. Pera. At ito rin ang binabanggit mo, Mamalo, kasi dapat malaman ng taong Just, bayan. sabi ni Ma'am Lorraine, Manus, sabi mo, greed. Ang hirap i-explain talaga eh. ito yung binabanggit niya kanina, that there is a pending 203 billion na babayaran ng pamilya Marcos Yeah, there is. sa kanilang at binanduan sila ng Supreme Oo, Court yung sa civil- estate tax Oo. nila. At hindi ito kinikilala ni Marcos. Just because he is now president, nobody dares to collect from them. Oo. So, ganito kahalagang poder. Yan yung problema. So, kailangan ko control ang aking 2028. Kailangan ko control ang aking 2032. Di ba? At saka yung term niya. Ah, okay. Parang it's very consistent doon sa nakita natin na umupo siya pero hindi talaga, walang plano magsilbi. Yeah. Parang wala talaga. Lumalabas Nakita natin talaga wala. ganun. Lumabas Oo, talaga. wala. At maagang lumabas, ha? Maagang at ako'y nagpapasalamat at Maaga. maagang lumabas dahil sandali lamang tayo magtsatsaga ng 6 na taon Age of No. na information. ganito. Ako'y nagpapasalamat at nagkaroon ng Karina, yung typhoon. Oo, na Bulgar. Kasi biro mo ba naman, Monday ka nagsalita, Wednesday binaha siya. bumaha ang Pilipinas. Ano nangyari? Nasa na si 5,500. Tapos ngayon nagtuturuan. Yes. Wala daw master plan. Ay, kung wala hong master plan, isang dekada na ho tayo nagpopondo para dyan sa master plan na yan. Kaya ako nagtataka, parang nag-wash sila ng hands. Ang executive, ang legislative. Meron po yan as early as 2003. Meron na pong master plan. Ine-enhance, pinag-aaralan Pati uli. ang geohazard mapping. Oh, ay sus, Hindi Ginoo. nga nila Di ba ang ginamit eh. NAMRIA? Oo, NAMRIA. Dati lahat ng local government mandated na Yeah. bumili ng geohazard map. Kasi mahalaga yun. At nung panahon ni Presidente Duterte, ang Cagayan at Marikina dinisil, At inukayan, pati ang Pasig. lininis. Oo. Nilinis nila So yan. hindi yun, wala kaming plano. Hindi ho, may plano lahat yun. Kasi kaya tayo nagbabaha, yung Pasig River and the Yeah. tributaries, hindi Barado. makalabas sa Laguna at saka sa Manila Sa Manila Bay. Bay, binara. Oh, kaya reclamation ba 'yon? Hindi ko No. ho alam. Kaya kailangan parating re-renew si
flood control program. Hindi na siya pwede magturo, ma'am, no? Sino? Si Bongbong Marcos Jr. at mga alipores niya sapagkat for 2 years, 2022, 2023 hanggang 2024, ang budget niya, Di ba almost 2 trillion. Oo. Almost 2 trillion. Para sa flood control. Wala na si Duterte. Nasa Wala kanya na. Tsaka ang alam mo, hindi Sila ko na maintindihan, nagpatupad. bakit ba tingin kayo ng tingin doon sa kabila? Oo, sila na. Kayo ang nakaupo. Gawin nyo ang dapat yung gawin. Less talk, trabaho. Yun. I have a question. Less talk, Sige, ma'am. more trabaho. Having observed this president for about 2 years, do you think he has the capacity? To go To on work? discharging No, the functions of Yeah, the president. No, I don't think he's working. I think there's some The- people working for him. Yun. Making the decision. Very dangerous. And then he is only there to do the ceremonial. Ay wala Agree naman ako ho dyan. tayong king. Yeah. Hindi ho tayo monarchy. Di ba? So ikaw ang accountable. So you're saying he's not fit to lead? Well, yes, I'm saying he's not fit to lead because I don't see him making the hard decisions. Yeah. I don't see him being there sa KOJC and saying, stop this. I do Yeah, not like illegal what is yan. happening. I don't see him doing that. Yeah. So, who's the leader? In the absence of a leader. Yeah. Di ba? Weak leadership. Yeah. Water finds its own. Correct. Yeah, yeah. So, dahil weak ka, there are others doing the decision. And the The bureaucracy. speaker and the Yeah. wife. And the wife. The speaker is more and more looking like he's the president. Yes. He's the one marching. I think he's the speaker of the house who has the most record-breaking yata yung trooping the line. Like he's the president. Yes. Yeah. And My gosh. mind you, Dr. And the wife Lorraine. going to a foreign state. Yeah, Dubai. Oo. Negotiating for Yeah. a Oo, loan. loan. Hindi naman siya appointed Diba? Nakakatakot in ho any yung position. loan at nakakatakot ho yung sovereign guarantee na Yeah. pinamis nila sa housing. Correct. Diba? That 6 one. million housing, Yes. 1 Can you million every explain year. that? Ka Eric, siguro dapat magalit na ang taong bayan dito. Kasi tayo nagtatrabaho, nagpapakahirap tayo para meron tayong sweldo, ang iba ilalagay natin sa ipon, ang iba, mandatory yun, ikakat ka agad, bayad sa gobyerno. Yes. Napakahalaga hong intindihin natin, ano ba yung nangyari dito sa housing? Ang promiso ho, 6 million Units. new houses will be built in the term of this president. 1 million per year. 1 million per year. Doon na pa lang, question na yon. Hindi ho natin kaya. Baka sabog siya nun. Ewan Most ko. likely. Diba? Kasi ang kailangan sa ang lupa, anong ginawa ng local government? Land banking ho sila. nag-land banking So sila. naghihintay na. Ito, meron na kaming lupa para pagtayo ng vertical housing. Abay, nasa na ho ang design? Nasa na ho ang simula? Hindi ho magsimula dahil walang investor na gusto. Ang kailangan nila, o hindi, igarantiya mo muna na ang aming Babayaran niyo ilalagay kami. dyan per peso, mapukuha namin pabalik. With the margin, of course, no? Yan po ang sovereign guarantee. Yes. Yan pong sovereign guarantee ay nagpakatotoo nung panahon ng tatay. Yes. Kung naaalala nyo, nagkaroon ng sovereign guarantee, nagkaroon ng behes loans. Yan po yan. Ginagarantiya ng Estado na mababayaran ka kahit hindi pa nagsisimula ang proyekto. Babayaran. Kahit wala pang blueprint. Babayaran ka namin. Umpisahan pero lang natin mabibuild ito. nila yung mga bahay. Mabibuild. Anong masama doon? Mabibuild pala nila yung Well, bahay. Di mabibigay sa kataong bayan. Hindi ka sigurado, alam mo, ang housing problem natin, hindi sigurado natatanggapin nung mahihirap. Dahil kailangan ka magbayad ng amortization. At saka may mga papeles ka dapat. Oo. Sa Maynila, nung ginawa yung proyektong yan, pag hindi ka nakabayad, iilitin. Yes. At ibibigay sa Ibibigay iba. sa iba. Paano ang sustainability? Di ang ating malang bahay ay, kung hindi ako nakapagbayad, pwede ako maalis. Hindi ho natin na-solve ang problema. Also what I heard na yung mga contractors, they're going to build itong mga bahay na ito Yeah. sa mga liblib. Yes. Not nobody wants to live there. So sa madaling Walang salita, kabuhayan doon. may mga bahay doon, pero yung housing, walang bibili doon kasi layo sa Ang layo. kabuhayan, sa eskwela. Oo. So in other words, nag-build ka nga, let's say, matuloy yung pag-build, pero hindi mo pa rin na-solve yung housing problem. Yes. Tapos nagbayad pa ang gobyerno ng pera natin. Kasi ma'am, ang layunin talaga ni Acusar, prangkain na natin siya, hindi po housing program, kundi ganansya. Ganun. When real estate developers are the ones developing ng isang proyekto na para sa socialized housing,
Ang kanyang layunin doon ay return of investment sa negosyo nila. Hindi para sa kabutihan ng tao. Ngayon nagtatanong ang mga urban poor families, bakit hindi sila kinukonsulta? At bakit hindi sila kabahagi doon sa planning, design? Ngayon, sa loob ng 2 taon, Ma'am Noreen, bakit nagkaroon ng sovereign guarantee? Sapagkat walang kontraktor at mga real estate developer na magbubuhos ng pondo that will deliver 1 million units na hindi kayang panindigan at kayang bayaran ng mga urban poor families at mga pobre na mga Pilipino. At therefore, dahil dyan, kung gusto ni Marcos itulak ito, hindi ang pabahay ang magiging rason kung bakit itutulak ng developers. Kung hindi yung kagarantiyahan ng ganansya. Mula doon sa pagninegosyo nila, nababayaran sila ng gobyerno, kihudang ito ay titirhan o hindi ng mga tao, kihudang ito ay hindi tumutugma sa aktual na social capability ng mga tao, wala silang pakialam, as long as may sovereign guarantee. Ito po ang iskandalusong pinasok ngayon ni Marcos Jr. Eric, obviously, it's a very bad decision. Yes. Pero bakit pumayag ang president? Anong tingin mo? Ako personally gusto kong sabihin dito na kasabwat siya. Kasabwat siya. Walang plano na maaapurbahan na hindi magbibenepisyo ang principal. So si Acosar will benefit, ang mga developer will benefit. Corruption na naman, corruption. Yes, Marcos will benefit from this. Sa tingin ko, Dr. Lorraine, napakahalaga na may masabi, ito na-accomplish ko. Accomplishment. Mema. Pero, hindi mo talaga masasabi, accomplishment ba talaga yon? Kasi, pinagdedebatihan pa, bakit gusto nila mas vertical? Kasi, mas kokonting lupang sasakupin. Okay? Pag nag-vertical ka ho, maglalagay ka ng elevator. Isa yun. Paano ang mga senior citizens kung kunyari sa raffle ng mga bahay na punta sa taas? Marami yung problema yun. Kailangan mapag-usapan, kailangan makonsult, Yes, di ba? ang mga Hindi yung beneficiaries. basta-basta. O ngayon, dahil 6 million ang plano nila, nakakadalawang taon na tayo, may backlog na ho tayo, hindi pa Wala nagsisimula. pang 10% ang sa target nila na deliver. So that Yeah. means kung mayroon silang target na 1 million, wala pa sa mga 200,000 units ang na-deliver. You know, again, Backlog. hindi nawawala sa isip ko yung drug addiction, no? Kasi madaling paikutin ng isang lulong sa droga. Pwedeng paikot-ikot yung sinasabi sa kanya, tapos yung decision making niya, like you said, no, yung kanyang perception, madali siyang lokohin. So pwede din 'yon. So again, that to me is the core issue, the competence of this president. Because it's such a bad decision. Walang Very panalo ang taong bayan dito, walang panalo ang gobyerno, pero panalo yung mga kurakot, di ba? So, maaaring siguro, hindi siya parte dito, siguro, I don't believe that though, pero his competence again is being put in question because once again, are you fit mentally because are you in the throes, are you in the grip of a substance abuse disorder that makes you incompetent, di ba? Maganda yan. Which brings me to the question para kay Ma'am. Ay, Ma'am, ito yung tanong ng taong bayan. Definitely, Marcos Jr. will not willingly and publicly in an open, transparent, hair follicle scientific drug testing to undergo that. Hindi niya gagawin ito kasi mataas ang possibility nga na nasa drug abuse siya, yung realidad niyan. Ngayon, ang nakikita ng taong bayan ngayon para ma-diffuse ang kanyang pananagutan, there is now a move by Martin Romualdez na ipa-impeach si Inday Sara to draw away the attention from them. I-displace nila ang pananagutan ni Marcos. And there is now a valid call on the part of the Vice President na bantayan ito sapagkat it appears na ang taker nito ng pagpapa-impeach kay Sara Duterte bilang Vice Presidente para ma-remove at maging hindi na siya threat politically sa Marcos government ang 3 party list ng CPP at yung Young Guns na grupo. So there are 7 now na naghahanda ng formas. And more than 250 ang pipirma. Ito po nakuha nating impormasyon. On what grounds, Eric? Ang isang ground daw nila is ang corruption sa 125 Corruption. million. Ayun sa confidential. Sa confidential fund. 125 So mukhang inanda nila yung Oh my COA God. report about this na adverse against kay Sara Duterte. And ito ngayon ang isa Yung sa mga magnanakaw na yun, sasabihin nila yung Sila tungkol pa sa may Vice ganang President. mag-akusa na Itong mga magnanakaw. 120,000 na votes, gaganyanin nila ang 32 million na bumoto. Ngayon, ang tanong ng taong bayan, Ma'am, saan patungo itong political crisis kung itutulak ito? Kaya sabi nga ni Ma'am Lorraine, si Marcos kasi flower-based lang eh. So, ang nagpapatakbo at kumukumpas ng diskarte ngayon, which is very dangerous ang asawa,
At sa kabilang bandang pinsan, hindi ng grupo ng kanyang mga advisors na puro din mga inaakusahan ngayon na involved sa drugs at galing sa pamilya ng mga elite na nagkokontrol ng poder at gobyerno ngayon. How do you look at this situation? Kung mangyayari yan ang gagawin nilang pag-atake kay Sara Duterte, questioning now the sovereign power granted by the people, 32 million na bumoto kay Vice President Sara Duterte, where do you look at these things to go kung ipilit nila yan sa House? Eric, sa tingin ko yan magiging flashpoint. Sa tingin ko yan, pag natuloy ang impeachment na yan, ang taong bayan ay mag-aaklas. Ako rin, naniniwala. Bakit? Kasi hindi naman ho talaga, hindi naman ho impeachable yung mga yan. Dahil ang una, makikita mo naman kung ang magpa-file dyan yung mga Party list ng Communist party Party. list na communist at saka yung 700 Seven Young Guns. yung Young Guns na nakikita nyo ho everyday nagpe-press release yan, nagpe-press conference, no? Ang lokohan nga yung mga Young Guns are already billionaires. Yes. Kasi yun yung sinasabi So young, na so corrupt. Oo, Yes, na so young, sinasabi na 3 taon lang, you stay with me for 3 years and I will make you a billionaire. Sabi ni Martin Romualdez yun, Oo, kumakalat yan. So ikaw, mag-iisip ka, talaga naman pwede sila maging billionaire. Yan, pwede. Pero nakakalungkot dahil alam natin na galing yon sa pondo natin. Sigurado tayo. Na hindi liniliquidate, hindi tinitingnan. So, kung matutuloy ho yung impeachment na yan, sa tingin ko napakahalagang tingnan ng taong bayan. Dahil yan ay political solution to a problem they created. Yes, agree. You know ako what? dyan. If they accept Agree. that billion, that's what you call blood money. Yeah. May balik yan sa inyo. Oo, yeah. So, do you want to be like Bongbong Marcos? Yeah, he's president, but look at him. Yeah. No, lulong sa droga and look at his children. No, if you were to believe Cathy Binay, I would not exchange my life for that guy there. No, so ang sabi ni Robin Williams, no, cocaine was Cocaine. God's way of telling me I had too much money. Yeah. And I meant that to the Philippine reality. Cocaine is God's way of telling this kurakot na mga magnanakaw that you've stolen way too much blood money from the people. At ang maganda doon sa sinabi mo, Ma'am Malu, yung pagiging bilyonaryo nito mga kongresistang kawatan na to, ay sisingilin ng taong bayan sa kanila. Oh, yeah. At Yeah. ito ang gagatong, Yeah. I think, sa katinuan ng mga nasa security sector not to remain silent anymore. Yeah. Na ginagahasa ng bansa, ginagahasa ang kaba ng bayan, inaalipusta ang mamamayan, at nagpapakasasa sa yaman at ganit sa gahaman sa kapangyarihan at pondo na walang gagawin ni isang boses, ang Armed Forces of the Philippines at ang mga general at ang mga leaders ng gobyerno na nakakakita nito. Pag hindi nila ginawa ang tungkulin nilang pangalagaan ng mamamayan, yun ang binabanggit ni Ma'am Malu, will you prevent people na mag-uprise? Mag-alsa, Pwedeng magbangon? patanong. Siguro, just Yeah. to add, no, basic yung tanong eh. Ano bang purpose mo sa buhay? Yun. Anong purpose mo? Ikaw, Pilipino. Anong purpose mo sa buhay? Anong purpose ko? Anong purpose ng mga leader na inelect natin? Exactly. Hindi ba para maayos ang bansa? Hindi ba para tayo, dire-diretso tayo sa ginagawa natin sa ating mga pamilya at hindi tayo nagwo-worry. Yung social contract, di ba? Sa social contract theory, nagbibigay ako ng aking mga karapatan sa iyo, Estado, para mo magawa yung kailangan mong gawin sa taong bayan. So kung ano ang purpose mo, paulit-ulit nating itanong, ikaw speaker, anong purpose mo sa buhay? Ikaw presidente, anong purpose mo sa buhay? First Lady, anong purpose mo sa buhay? Ang purpose nyo ba sa buhay para magtamasa ng malaking pondo at magkaroon ng perpetual na pag-upo dyan sa mga trono nyo? Yung ba ang purpose ninyo? Kasi kung hindi ho yun, hindi dapat tayo nag-e-end ng ganito. Malapit na tayo sa precipice eh. Malapit na ho tayong mahulog. You know what, Maluno, your question, those are very valid questions. What's your purpose, di ba? But I think that soulless people will not understand that question. Siguro pag tinanong mo yung mga lulong sa droga, ang purpose mo ba? Yung nakita natin ngayon, itong kawalangyaan ng gobyernong ito, kapag ka ba tinanong mo sa kanila yan, ay ang purpose mo ba ay magkamkam ng pera? Ang sagutin sa'yo, oo. Gano'n, di ba? Wala na silang konsensya. Malo yun yung nakikita ko.
yung gusto kong tanungin sa inyo, kahit ikaw, Eric, no, sige mga na. kababayan natin. Before that question, no, in other words, they're no longer my concern. That question ought to be asked to the Filipino Yeah, people. of course. No? Also, I admire the AFP. Here in PNM, that's our record. No? Talagang mahal namin yan. We acknowledge, we respect. But I don't know, lately, no, I'm thinking, what will it take? What will it take? Parang nakita na natin harapang pagnanakaw na sa Pilipino ang ginagawa. Wholesale na yung pag-violate ng rights namin. 'Di ba? Talagang ginagahasa na kami. Ano pang hinihintay ninyo? Kayo ang defender and protector natin ng Pilipino. Nasa mandato 'yan, Section 3 ng Article 2. Article 2 Section 3. ng Constitution natin. Yeah. Claro. Ano pa ba?